Nagsimula ang pelikula sa isang luntiang kagubatan kung saan makikita ang grupo ng mga ilegal na mga ngaso, na kinukuha ang ilang chimpanzee para sa pag-eeksperimento ng hayop. Lumipat ang eksena sa Genesis, isang nangungunang biotech company na nakatuon sa mga genetic na paggamot. Si Will Rodman, isang pharmaceutical chemist sa kumpanya, ay sinusubukan ang kanyang bagong viral-based na gamot, na ALZ-112, sa chimpanzee. Siya ay umaasa na makahanap ng lunas para sa Alzheimer's. Ang gamot na ito ay sinubukan sa isang babaeng chimp na pinangalanang Bright Eyes, nakahanga-hangang lumutas ng puzzle sa loob lamang ng 20 galaw. Nasasabik sa tagumpay ng kanyang eksperimento, si Will ay nagmamadaling pumunta sa kanyang supervisor, si Jacobs. Binigyang diin niya na pagkatapos ng halos 5 taon na puspusang pagtatrabaho sa gamot, mayroon na siyang sapat na data upang subukan ito sa tao. Tuwang-tuwa din si Jacob sa balita, kaya pinayagan niya si Will na ipakita ang mga natuklasan niya sa board upang maaprubahan. Nang sumunod na araw, nagsagawa si Will ng presentasyon sa kanyang pananaliksik tungkol sa ALZ-112. Inilarawan niya ang gamot bilang gene therapy na nagpapahintulot sa utak na makabuo ng mga bagong selula para sa pag-aayos ng sarili. Ito ay maaaring maging isang maasahang lunas para sa sakit na Alzheimer. Ang tanging side effect nito ay ang paglitaw ng berdeng tuldok sa mga mata na hindi naman nakakapinsala. Tiniyak ni Will sa mga miyembro ng board na magkakaroon sila ng pagkakataong masaksihan ang kahanga-hangang katalinuhan ng mga chimpanzee na ginamit sa kanilang pananaliksik. Sa ibang lugar, nilapitan ng caretaker si Bright Eyes na nasa hawla upang ihanda siya para sa presentasyon. Ngunit bigla siyang naging agresibo at inatake siya. Ito ay nagudyok sa isa pang caretaker na nagngangalang Franklin na pumunta sa pinangyarihan. Pagkatapos ay maingat na sinubukan ng dalawa na akitin siya palabas ng hawla gamit ang control pole. Gayunpaman, mas nakairita lang ito kay Bright Eyes at nagawa niyang tumakbo palabas ng hawla. Pagkatapos ay tumakbo siya sa buong pasilidad bago binasag ang salamin na bintana ng conference room. Nagulat ang mga miyembro ng board nang makita siyang nasa ganitong estado, ngunit bago pa makatugon si Will, binaril at namatay ang kawawang unggoy. Bilang resulta, tinanggihan ng board ng mga direktor ang mungkahi ni Will na subukan ng gamot sa mga tao. Naniniwala si Jacobs na ang pagsalakay ni Bright Eyes ay resulta ng side effect ng gamot kaya't inutusan niya ang mga tauhan na patayin ang lahat ng natitirang unggoy. Nakiusap si Franklin sa kanya na huwag gawin ito, ngunit tumanggi ang supervisor dahil negosyo lang ang kanyang iniisip. Nang maglaon, ipinakita ni Franklin kay Will ang isang bagong silang na lalaking chimpanzee na natagpuan niya sa loob ng hawla ni Bright Eyes. Napagtanto nila na pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak. Sinabi ni Franklin na wala siyang lakas ng loob na patayin ang sanggol, kaya hiniling niya kay Will na alagaan ito. Noong una ay nag-aalangan siyang akuin ang gayong malaking responsibilidad, ngunit dahil sa panghihikayat, pumayag siya. Pagkatapos ay inuwi ni Will ang sanggol at ipinakilala ito sa kanyang ama, si Charles. Agad silang napamahal sa sanggol at pinangalanan itong Caesar. Pagkatapos ay nalaman natin na si Charles ay nagdurusa mula sa Alzheimer at nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit desperado si Will na makahanap ng lunas sa sakit. Kinabukasan sa kusina, nakakagulat na kinuha ni Caesar ang bote ng gatas at uminom mag-isa. Ikinagulat ito ng mag-ama, dahil 2 araw pa lang ang chimpanzee. Pagkatapos ay nagpa siya si Will na magtrabaho sa bahay upang alagaan ang kanyang ama at ang baby chimp. Sinimulan na rin niya ang pagsasaayos ng bahay upang malayang makagalaw ang unggoy. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap, ang isang buong silid ay idinisenyo para kay Caesar, na binubuo ng mga platform, mga lubid, at mga istruktura ng pag-akyat. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magpakita ng mga kahanga-hangang palatandaan ng katalinuhan. Tinuruan siya ni Will ng sign language at regular na itinatala ang kanyang pag-unlad. Sa edad na 2, kahanga-hangang nalulutas ni Caesar ang mga palaisipan na idinisenyo para sa mga batang may edad na 8. Sa pagtanda niya ng 3 taong gulang, ang mga kakayahan niya sa pag-iisip ay lumampas sa mga kaedad niya. Iniisip ni Will na minana ni Caesar ang gene ng ALZ-112 mula sa kanyang ina, dahil ang kanyang mga mata ay mayroon ding parehong berdeng kulay. Samantala, ang kalusugan ni Charles ay lumalala sa bawat araw na lumilipas habang lumulubha ang kanyang Alzheimer. Ayaw nang makitang naghihirap siya, nagnakaw si Will ng ilang vial ng ALZ-112 na gamot mula sa Genesis. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang dosis sa kanyang ama, umaasa na maalis nito ang kanyang pagdurusa.
Nakapagtataka, sa sumunod na araw, mukhang nabuhayan muli si Charles at siya ay tumutugtog ng piano ng perpekto. Naging emosyonal si Will nang makita ito dahil ang kanyang gamot sa wakas ay tumalab sa tao. Samantala, nainggit si Caesar nang makita niya ang mga bata sa kapitbahayan na malayang naglalaro sa labas. Habang walang nakamasid, lumabas siya sa bukas na bintana para sumali sa kanila. Sa kasamaang palad, nakita siya ng isa sa mga babae at halatang natatakot. Ang kanyang galit na ama, si Hunsaker, ay dumating na may dalang baseball bat at sinimulang salakayin si Caesar. Ang kawawang unggoy ay napasigaw lang para sa tulong dahil napakabata pa niya para ipagtanggol ang sarili. Mabuti na lang at dumating si Will sa tamang oras at iniligtas siya sa anumang malubhang pinsala. Pagkatapos ay dinala niya si Caesar sa zoo, kung saan ang veterinarian na si Caroline, ay ginamot ang kanyang mga sugat. Namangha siya sa katalinuhan ni Caesar habang nakikipag-usap ito sa pamamagitan ng sign language. Sumenyas pa ito na dapat isama ni Will si Caroline para sa hapunan, na ikinatuwa nilang dalawa. Kinabukasan, bumisita si Caroline sa kanilang tahanan at humanga siya sa kapaligirang nilikha ni Will. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na sa kalaunan ay lalaki si Caesar bilang isang malaki at malakas na hayop na may potensyal na panganib. Pagkatapos ay iminungkahi niyang dalhin siya sa malawak na lugar para sa pagbabago ng tanawin. Nagustuhan ni Will ang ideya, kaya itinawid niya silang lahat sa Golden Gate Bridge patungo sa kagubatan ng Redwood. Pagdating nila doon, nagsimulang umakyat si Caesar sa mga puno, isang bagay na ngayon lang niya nagawa. Lubusan niyang inenjoy ang karanasan, at mukhang masaya rin ang mga tao para sa kanya. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng 5 taon, si Caesar ay naging nasa hustong gulang na chimpanzee at nagsimulang magtanong kung ano ang lugar niya sa mundo. Isang araw, habang pabalik mula sa kagubatan ng Redwood, naramdaman ni Will na may bumabagabag kay Caesar at tinanong siya tungkol dito. Nais ng huli na malaman ang tungkol sa kanyang mga magulang, kaya dinala siya ni Will sa Genesis. Pagkatapos ay tapat niyang ibinunyag na ang ina ni Caesar ay binigyan ng gamot na nagpahusay sa kanyang katalinuhan, na kanyang minana. Nakalulungkot, namatay siya dahil sa isang problema, kaya inampon siya ni Will. Ang paghahayag ay ikinalungkot ni Caesar dahil sa lahat ng mga taon na ito, siya ay itinago sa kadiliman tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Nang sumunod na araw, naiinis pa rin siya tungkol sa pagpanaw ng kanyang ina at sa kanyang nakalilitong pagkakakilanlan. Habang nag-aalmusal, napansin niyang ginagamit ni Charles ang maling bahagi ng tinidor para kumain, kaya dahan-dahan niyang itinama ito. Nang makita ito, naisip ni Will na muling lumalabas ang sakit ng kanyang ama. Sa kalaunan ay nagsagawa siya ng ilang pagsusuri sa Genesis at natuklasan na ang immune system ni Charles ay nakabuo ng antibodies at hindi na tinatabla ng gamot na ALZ-112. Dahil dito, labis na nabigla si Will nang malaman niyang wala ng maraming oras ang kanyang ama. Samantala, gumala si Charles sa labas ng bahay at sumakay sa nakaparadang kotse ni Hunsaker. Sa kanyang hindi maayos na pag-iisip, sinubukan niyang magmaneho ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang iba pang mga sasakyan. Nang malaman ito ni Hunsaker, galit siyang lumapit at hinila si Charles palabas ng sasakyan. Nasaksihan ni Caesar ang lahat mula sa bintana, kaya mas naging agresibo siya. Nang hindi na niya makayanan ang nakikita, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at marahas na inatake si Hunsaker. Sinubukan ng kaawa-awang lalaki na tumakas ngunit itinumba siya ni Caesar at kinagat ang isang daliri niya. Hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang kanyang ginawa, ngunit huli na dahil maraming kapitbahay ang nakasaksi sa insidente. Bilang resulta, dinala si Caesar sa sanctuary para sa unggoy, na pinamamahalaan ng mukhang hindi mapagkakatiwala ang lalaki na nagngangalang John Landen. Medyo nag-aalala si Will dahil hindi pa nakakaalis ng bahay ang kanyang anak, ngunit sigurado si John na uunlad si Caesar sa piling ng iba pang chimpanzee. Sa katiyakang ito, atubiling nagpaalam si Will kay Caesar, na nangangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, patuloy na humihina ang kalusugan ni Charles habang tinatanggihan ng kanyang immune system ang ALZ-112. Desperado para sa lunas, nilapitan ni Will si Jacobs at ibinahagi ang mga detalye ng eksperimento na kinasasangkutan ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya na ang gamot ay may potensyal na mapahusay ang kakayahan sa pag-iisip, ngunit ang epekto nito sa sakit ay hindi pang matagalan. Sa makatuwid, binago niya ang strain ng virus upang maging mas mabisa at epektibo. Humanga si Jacob sa pananaliksik kaya nagbigay siya ng pahintulot na ipagpatuloy ang mga pagsubok sa hayop sa pasilidad.
Bumalik sa sanctuary, nahihirapan si Caesar na umangkop sa bagong kapaligiran. Ang caretaker, si Dodge, binibigyan din siya ng problema sa pamamagitan ng patuloy na pagpapahirap sa kanya. Isang araw, kinakabahang nilapitan ni Caesar ang iba pang mga unggoy nang siya ay pinakawalan sa karaniwang lugar ng palaruan. Gayunpaman, si Rocket, ang alpha ng mga unggoy, ay pinunit ang kanyang mga damit upang ipakita na siya ang pinuno dito at pagkatapos ay marahas na inatake siya. Samantala, ang Gensis ay nagdala ng mas maraming unggoy mula sa sanctuary upang subukan ang bago at pinahusay na ALZ-113. Si Will ang namamahala sa proyekto at pumili ng isang chimpanzee na nagngangalang Koba bilang kanyang unang subject. Nang gabing iyon, ninakaw niya ang bagong gamot mula sa lab at dinala ito sa bahay upang gamutin ang kanyang ama. Gayunpaman, tumanggi si Charles sa paggamot at kalunos-lunos na namatay sa kanyang pagtulog. Sa sanctuary, nakipagkaibigan si Caesar sa isang babaeng orangutan na nagngangalang Maurice. Mabilis na naging magkaibigan ang dalawa sa katotohanang pareho silang marunong ng sign language. Kalaunan ng gabing iyon, dinala ni Dodge ang ilang kaibigan sa sanctuary at ginabayan sila sa kinalalagyan ng mga hawla. Minaliit ng isa sa mga tao si Caesar, ngunit nagalit ang huli at sinunggaban siya sa lalamunan. Pagkatapos ay matalino niyang ninakaw ang kanyang pocket knife bago siya pinakawalan. Nang maglaon, gumawa si Caesar ng maliit na sandata gamit ang stick at ang ninakaw na kutsilyo. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang hawla upang makapasok sa karaniwang lugar ng palaruan. Pagkatapos nito, pinalaya niya ang isang napakalaking gorilya na pinangalan ng Buck mula sa kanyang hawla, na nakuha ang kanyang tiwala. Para sa sumunod na bahagi ng kanyang plano, hinikayat ni Caesar si Rocket palabas sa lugar ng palaruan at mabilis siyang itinumba. Nang makita ng mayabang na unggoy na magkakampi sina Buck at Caesar, agad siyang sumuko at yumuko kay Caesar, na kinilala siya bilang bagong alpha ng sanctuary. Samantala, si Franklin ay nagsimulang makaranas ng pagdurugo ng ilong matapos aksidenteng malantad sa ALZ-113 sa panahon ng pagsubok. Agad siyang pumunta sa tahanan ni Will upang balaan siya ngunit hindi niya ito nadatnan doon. Nang paalis na si Franklin, nakasalubong niya si Hunsaker, at hindi sinasadyang bumahing sa kanya, at naipasa ang virus. Sa ibang lugar, isinulat ni Caesar ang access code para sa pasukan at ginamit ito upang makatakas mula sa sanctuary ng gabing iyon. Dumiretso siya sa bahay at nadatnan niyang natutulog si Will kasama si Caroline. Ngunit sa halip na gisingin sila, binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng ilang canister ng ALZ-113 na gamot. Pagkatapos nito, dinala ito ni Caesar sa sanctuary at inilabas ang gas, umaasa na mapahusay ang katalinuhan ng lahat ng iba pang unggoy. Nang sumunod na araw, napansin ni John ang mga unggoy na nagtitipon para sa isang talakayan, ngunit mabilis silang nagkalat nang makita siya. Kinagabihan, bumalik ang lahat ng unggoy sa kanilang mga kulungan maliban kay Caesar. Nilapitan siya ni Dodge at sinubukang ibalik siya sa loob gamit ang stun gun. Gayunpaman, sumigaw si Caesar ng "no" at nawalan siya ng malay bago siya kinaladkad papunta sa seksyon ng hawla. Pagkatapos ay pinalaya niya ang iba pang mga unggoy mula sa kanilang mga kulungan at ginalit sila. Nang marinig ang kaguluhan, ang isa pang caretaker ay nagmamadaling namagitan, ngunit marahas siyang inatake ng mga unggoy. Gayunpaman, pinigilan ni Caesar ang kanyang mga kasama at ikinulong ang lalaki sa hawla bilang awa. Sa halip ay pinuntahan niya si Dodge at gumamit ng fire hose para isprayhan siya. Sa kasamaang palad, ang tubig ay tumama sa stun gun ni Dodge, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa kuryente. Pagkatapos nito, ang mga galit na unggoy ay tumakas mula sa sanctuary at nagtungo sa lungsod. Kinaumagahan, nagmaneho si Will papunta sa sanctuary, at nakita niya itong ganap na magulo. Nawala ang lahat ng unggoy, at natuklasan niya ang mga walang laman na ALZ-113 canister sa mga seksyon ng hawla. Samantala, ang mga hindi makontrol na unggoy ay nahati sa dalawang grupo. Ang una na pinamumunuan ni Buck ay tumungo sa zoo upang pakawalan ang mga nakakulong na unggoy habang pinangungunahan ni Caesar ang isa pa upang salakayin ang Gensis. Sa sumunod na eksena, nang dumating si Jacob sa Gensis, laking gulat niya nang matuklasan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng daan-daang unggoy. Pinalaya din nila ang iba pang mga unggoy na dinala bilang ALZ-113 test subjects. Sa takot, tumawag si Jacobs ng law enforcement at mabilis na sumakay sa chopper ng pulis upang makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsama-sama ang dalawang grupo ng mga unggoy at bumuo ng isang napakalaking pangkat.
Habang nagdudulot sila ng kalituhan sa buong lungsod, ang hukbo at mga espesyal na opisyal ay ipinadala ng gobyerno. Alam ni Will na pinamumunuan ni Caesar ang grupo patungo sa kagubatan ng Redwood, kaya nagmadali siya upang harapin siya. Samantala, ang Golden Gate Bridge, na nag-uugnay sa lungsod at kagubatan, ay mahigpit na hinarangan ng mga pulis. Inutusan silang iligpit ang mga baliw na unggoy ora mismo. Gayunpaman, muling ipinakita ni Caesar ang kanyang pambihirang katalinuhan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang mga kaibigan na kumalat. Ang isang grupo ay umakyat sa mga cable ng tulay, habang ang isa ay umiindayog mula sa ilalim ng istruktura upang maiwasan ang nakaharang. Sa gitna nito, ibinunyag ni Jacobs na si Caesar ang pinuno ng grupo at inutusan ang mga sundalo na patayin siya. Ngunit sa sandaling nagpaputok sila, tumalon si Buck sa hangin, na hinaharangan ng lahat ng mga bala. Pagkatapos ay buong tapang niyang pinabagsak ang helicopter bago siya namatay sa kanyang mga pinsala. Nang bumagsak ang chopper sa lupa, natagpuan ni Jacobs ang kanyang sarili na desperadong nakakapit sa gilid. Nakiusap siya kay Caesar para sa tulong, ngunit pinahintulutan ng huli si Koba na gawin ang gusto niya. Pagkatapos ay itinulak ni Koba ang helicopter mula sa tulay, na naging dahilan upang bumulusok si Jacobs sa karagatan sa ibaba. Kasunod nito, ang mga unggoy ay pumasok sa kagubatan ng Redwood, bumalik sa kanilang likas na tirahan. Nagawa rin ni Will kahit papaano na malampasan ang harang at nakarating sa kagubatan. Sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang anak na matagal nang noalay at hiniling na umuwi. Gayunpaman, si Caesar, na ngayon ay nakakapagsalita na tulad ng isang tao, ay tumugon ng nakauwi na ako. Ikinagulat ito ni Will ngunit naintindihan din niya na ang unggoy na minahal niya na parang anak niya ay ayaw ng manatiling nakakulong sa loob ng isang tahanan. Sa makatuwid, binigyan niya si Caesar ng kanyang basbas upang simulan ang kanyang tribo dito sa kagubatan. Sa huling eksena, nakita natin si Hunsaker na papunta sa kanyang trabaho bilang isang piloto sa San Francisco International Airport. Bago sumakay sa eroplano, napansin niyang dumudugo ang kanyang ilong ngunit mabilis itong pinunasan. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang departure board ay nagpapakita ng ilang mga destinasyon na nagpapahiwatig na ang ALZ-113 virus ay malapit ng kumalat sa buong mundo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.